All right, shall we all stand, please? And Maki will come and preach the word for us. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Are you happy this evening? Amen. At ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon for another opportunity na ipinagkatiwala po sa atin ating mahal na pastor to preach the word. Ngayon pong gabi po na ito. At ako po ay naniniwala that God has something for us ngayong gabi. And ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon na for the past Sundays ay I think nakakadalawang Sunday na po ata na meron pala isang Sunday na hindi, na tayo po ay nakakapakinig ng mga pastors na nagde-testimony po dito regarding the faithfulness of God in their life. And alam niyo po mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating sitwasyon ngayon pong our present condition ay yan po ay pagpapahayag or yan po ay manifestation ng katapatan ng Panginoon sa buhay po natin. Kung ano man po ang kalagayan natin ngayon, ano man ang meron tayo ngayon, it is only because we have a faithful God. Amen. Kaya sa araw-araw po natin pamumuhay mga kapatid, let me encourage you na huwag niyo pong babaliwalain yan. Huwag niyong titingnan na maliit ang katapatan ng Panginoon sa buhay niyo. Kasi despite of our unfaithfulness, God is still faithful to us. Araw-araw po tayo nagkakasala sa Panginoon. Consciously and unconsciously, nagkakasala po tayo sa Panginoon. Pero ang Diyos ay nananatiling tapat sa buhay po natin. Maring hindi natin napasaya yung Diyos kagabi bago tayo matulog. Pero dahil tapat siya sa buhay natin, ginising tayo ng Panginoon ngayon. Kaya tayo nandito sa loob ng auditorium po ngayong gabi. Amen! Kaya po ngayon pong gabi po na ito, let me encourage you through this kind of message na ating pong pag-uusapan is the gravity of God's faithfulness. Okay? At saan po tayo dadalhin ng katapatan ng Diyos sa buhay po natin. At yan po ang pag-uusapan po natin. Kaya in order for us to understand yan, balikan po natin yung isang talata na kung saan nagpapaalala pagdating po sa ating pong katapatan. Alright? So if you have your Bibles with you, please turn with me your Bibles in the book of Hebrews chapter number 11. Para po sa lahat ng nasa virtual crowd and sa lahat po ng ating mga nasa mission churches, magandang gabi po sa lahat ng mga pastors at members from different churches. Magandang gabi po sa inyo po lahat. Alright, Hebrews chapter number 11, babasahin po natin in verse number 1. A very familiar passage patungkol po pagdating sa ating pananampalataya. Okay, sabi po ng Bible, are you there? Amen. Sabi po ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, ulitin po natin. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So the substance and the evidence is faith. Okay? The substance for those things that we hope for is faith. And the evidence for those things that we are not seeing is faith. Kaya ganyan po kahalaga po ang pananampalataya na which is, yan po ay naipasa po sa atin na dala-dala po natin ngayon. Amen. Alright, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ito na muli niyo po kaming dinala sa inyo pong bahay panambahan. Thank you, O God, for allowing us to be here. And may your name be lifted up, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa oras po na ito. Sa paghahayag ng inyo pong salita, kayo po ang patuloy po na manguna. Use me, O God, make me a blessing to these people of yours that are listening right now. And whatever praise and glory that we will receive, O God, this evening, we're promising you, O God, na lahat po ito ay ibabalik po namin sa inyo sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap po nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin at humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at pag-aasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. And once again, ako yung nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat, alam niyo po, looking back sa mga araw-araw po nating pamumuhay, ay the one that's sustaining us ay wala na pong iba kundi ang katapatan po ng Panginoon. Maaring iisipin natin, we are doing things, we are exercising, we're taking supplements,
na siyang magpapalakas po sa atin. No? Maybe we're thinking na nandun tayo sa isang sitwasyon na talagang sobrang healthy natin. No? Natutulog ka ng maaga, gigising ka ng tamang oras, nakukumpleto mo yung oras ng tulog, natutulog ka pa sa tanghali, natutulog ka pa sa service, lahat na ng pagiging healthy ay ginagawa natin. Okay? Pero mga kapatid, let me tell you this, that the one that sustains us every day is not those things na ating pinagmamalaki, kundi isang bagay lamang, at yan ay yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ko nga, maaaring kagabi, hindi mo napasaya ang Diyos, maaaring kagabi, meron ka, alam mo yan, sa sarili mo, meron kang isang bagay na kung saan ginawa na hindi nagkaroon ng kasiyahan sa Diyos, pero you still here. You are still alive. Nandito ka pa rin sa simbahan. Nandito ka pa rin, kasama mo pa rin ang pamilya mo. You're fine, you're doing well. Kapatid, hindi dahil malakas ka, dahil meron kang tapat na Diyos. Kaya nga mga kapatid, if you will just understand the gravity ng katapatan po ng Panginoon, malaki ang impluensya po niyan sa buhay po natin. Kaya nga this evening, I will give you a message with the help of God na siyang patuloy na magbibigay po sa atin. Na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng boost. Now when I say boost, it means encouragement na boost sa paglilingkod po natin sa Diyos. And one of the most important thing na dapat po natin gawin sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, okay, ay yung makahanap tayo ng paraan na maboost ang ating paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo po since na ito po ay ating midweek service and almost ang crowd po natin dito, nag-iimbita pa rin tayo ng bisita. Meron tayong mga bisita, maraming salamat sa inyo pong pagdalo, pero alam ko po na ang pumupuno ng simbahan po ngayong gabi ay puro po miyembro na merong ginagawa para sa Panginoon. Amen. Virtual and actual. Nandiyan dyan yung mga kapatiran natin na merong ginagawa para sa Panginoon. And let me encourage you, brethren, tonight, na kung meron ka mang pinakamagandang gawin sa buhay mo habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay yung maghanap ka ng makakapag-encourage sa'yo sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po natin kailangan hanapin. Minsan ang tao baliktad na ang kaisipan. Ang hinahanap na yung ikakawala niya sa ministry at hindi yung ikaka-encourage siya sa ministry. Ganyan po mag-isip ang mga tao ngayon. Bakit? Nasanay na lang na pagpasok sa simbahan, kailangan may gawin ka sa simbahan. Especially for those young people na lumaki dito sa simbahan. Nasanay na tayo na simula nung Sunday schooler pa lang tayo, dapat kasama ka na ng teacher na nagpapaawit sa harap. Hanggang sa maging juniors ka, hanggang sa makapasok ka dito sa auditorium and up until to this time. Nasanay ka na meron kang ginagawa sa church. Pero nais ko pong sabihin sa lahat mga kapatid, sa lahat ng tatay, sa lahat ng nanay at sa lahat ng young men and young ladies ngayong gabi. Ang pinakamaganda na gawin po natin habang tayo ay naglilingkod, hanapin natin yung makakapag-push sa atin to do more pagdating po sa gawain ng Panginoon. And isa sa mga dapat na makita po natin na magbibigay sa atin ng boost sa paglilingkod po natin sa Diyos is yung makita natin or maranasan natin araw-araw ang faithfulness ng Diyos sa buhay po natin. Minsan, paggising mo sa umaga, meron ka kaagad inaasam-asam na gustong mangyari sa buhay mo. Minsan, paggising mo, meron ka kaagad hinahanap ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero alam niyo po ba kung ano ang pinakamagandang hanapin? Sa unang pagdilat pa lang na mata mo, yung inaasam-asam mo na maranasan mo sa araw na ito ang katapatan ng Panginoon. Gigising ka ng linggo, asam-asamin mo kaagad kung paano mo mararamdaman yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. Gigising ka ng Lunes, gigising ka ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Matatapos ang linggo na yan. Ang pinakamagandang hanap-hanapin mo araw-araw is yung kung paano mo makikita ang Diyos na tapat sa buhay mo. Dahil kung meron man pong isa sa mga makakapag-encourage po sa atin na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod po sa Diyos, wala na pong iba kundi ang katapatan ng Diyos. Maaring ang dami mong problema pero hindi ka ba nagtataka? This is not to touch your emotions. But a lot of us here right now ay may dinadamdam na problema, marami kang iniisip sa pamilya man o personal, pero masaya ka pa rin nakakapaglingkod sa Diyos.
Nakikita mo yung sitwasyon na ito yung problema, ito yung problema, pero ito yung paglilingkod mo sa Diyos. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isip mo na paghaluin yung dalawa. Dahil alam mo na yung problema mo na yan, hindi makakatulong sa iyo yan sa pag-boost. Hindi makakatulong yan sa iyo na ikaw ay ma-encourage sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, marami pa rin po sa atin dito ang masayang naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Isa lang. Sapagkat alam mo, meron kang faithful na Diyos sa buhay mo. Sa paggising mo, alam mong faithful ang Diyos sa buhay mo. Sa pagtulog mo, alam mong faithful ang Diyos sa buhay mo. Sa paggising mo ulit, kinabukasan, lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos noong nakaraang araw, paggising mo kinabukasan, bago ulit yan. Ano pong rason? Because great is thy faithfulness. Kaya nga sabi ng Bible, they are new every morning. Bakit po? Because great is thy faithfulness. Yung mercy na matatanggap mo ngayong Wednesday, iba na yan bukas. Hindi yan tira. O may natira ka pang mercy na kalahati. Pwede mo pa yan siguro gamitin. No. Hindi tayo binibigyan ng Diyos na tira-tirang mercy. Hindi tayo binibigyan ng Diyos na tira-tirang pagmamahal. Lahat ng love, lahat ng compassion, every mercy is new every morning because of just one reason. Great is the faithfulness of God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, kung meron ka mang hahanapin na magbuboost sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos at sa araw-araw mong pamumuhay bilang isang Kristiyano, yan yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. But to understand this more, brethren, let us first define the word faith. Kung bakit po napakahalaga po nito mga kapatid na maintindihan po natin ang salitang faith. Dito po sa ating pong talata pong binasa. Ito po ay maraming beses na na-preach, ginamit ng ating mahal na pastor at nagkaroon na po siya ng preaching patungkol po sa text po na ito. Ang sabi po dyan ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It is the substance, it is the evidence. Ano po yun? Faith. Bakit po? Ano po pag sinabi po nating faith? Faith is depending on what you do not see, but you believe it. Faith is depending on what you do not see, but you believe it. Napakaganda ng inawit ng quartet po dito. Kanina. It talks about walking by faith and not by sight. Marami po sa atin na sinusubukan natin, we're trying to live our life ayon po sa ating pananaw. Pero some of us are trying to live our life, or mas marami rather, let me put this in this way, na mas marami pumipili pa rin sa atin ang mamuhay ayon sa ating nakikita. Kaya nga, laging frustration ang nangyayari sa buhay. Bakit po? Kasi ang gusto lang natin mangyari, mamumuhay tayo ayon sa nakikita natin. Kaya nga, madali kasing paniwalaan yung isang bagay na nakikita mo na. Pero ang mahirap paniwalaan yung hindi natin nakikita. Di ba? Kaya mas marami pa rin pumipili ng mamuhay ng kung ano yung nakikita niya. Pero ano po ang sabi ng Book of Proverbs, nandiyan dyan ang danger. Kaya nga kailangan mo ng pananampalataya. Kaya nga kailangan mo ng faith. Bakit po? Is that faith is depending on what you do not see, pero naniniwala ka. Tingnan niyo po, ang sabi po dyan, faith is the substance of things hoped for. Tingnan niyo po, kung titingnan po natin mga kapatid, if we're going to notice, brethren, the Bible is simply telling us that in order for us to see the evidence of things not seen, and those things that you hope for in your life, you don't need your sight. You need your faith. Kailangan mo ng pananampalataya in order for you to see the evidence of things not seen. Kaya nga po, kung titingnan po natin ang ating pong buhay, if we're going to notice this, brethren, in our life, tingnan niyo po, kung titingnan po natin ang maigi, ano yung mga pangyayari sa buhay niyo ngayon na hindi niyo inaasahang mangyari? Ano yung mga pangyayari sa buhay nyo ngayon na hindi nyo inaasahang mangyari? Meron kayong gustong mangyari pero hindi nangyari, ang nangyari yung hindi nyo inaasahang mangyari. Ano ang ginagawa natin ngayon sa buhay natin na hindi natin inaakalang gagawin natin?
Let me give you an example. Those pastors na nakasama po natin ngayon. Yung mga nanggaling po dito. Never, ako po'y naniniwala, they have that kind of mindset na balang araw sila ay tatawagin ng Panginoon. Pero yung oras na yon, mga kapatid, sabi nga nila nung sila ay nagbibigay ng testimony, ilang mga pastors ang nagbigay ng testimony, simula pa nung Men for Christ Conference, may mga naiiwan na pastor dito, nagbibigay sa atin ng testimony. Ano po ang kanilang sinasabi? Hindi nila man dumating sa punto ng isipan nila na sila ay magpapastor. Hindi dumating sa punto ng isipan nila na sila ay hahawak ng gawain, na sila ay mag-aalaga ng mga tao. But right now, they are there in the mission field. They are pastoring a church. Now, bakit po? Those things ay nanggagaling po yan para makita po natin. Yan po ay bunga ng ating pananampalataya. Yan po ay bunga ng faith. Kaya nga, in order for us to see that kind of evidence sa buhay po natin, kasi minsan na nangyari na ito isang bagay pero nananatili pa rin doon yung katanungan mo. Bakit nangyari ito? Hindi ko naman inaasahan pero grabe ang pasasalamat mo sa Panginoon. Do you wanna know the evidence of it? Kung bakit nandiyan ka ngayon sa kalagayan mo, it is because of the faith. It is because of the faith. Kaya nga mga kapatid, at para mas maging clear pa yan sa'yo, patungkol sa pananampalataya mo, atras ka konti. Atras ka pa, alamin mo kung paano mo ngayon nasumpungan yung pananampalataya na yan. Kung nandiyan pa rin yung katanungan mo kung paano nangyayari sa buhay mo, atras ka ulit. Atras ka at hanapin mo kung paano mo nasumpungan yung pananampalataya na yan, and from there, you will see your salvation. Na kung saan inaasam-asam po natin ang langit, ako'y naniniwala walang nag-aasam-asam ng impyerno dito. Nakakita na po ba kayo ng testimony na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na alam ko balang araw, 100% pupunta ako ng impyerno. Wala pa nagpasalamat dahil nakakaranas siya ng impyernong buhay. Diba, ang kalimitan nga gustong mangyari ng tao is yung magkaroon sila ng heaven on earth. Yung magkaroon sila ng maayos na buhay. Tayo mga kapatid, pansin niyo po ba, hindi pa naman sa atin na ilalatag ng full yung salvation. Nandoon pa lang tayo sa katanungan na kung sakaling ikaw ay tatanungin, saan mo gusto pumunta, sa langit o impyerno? Ang sagot natin kaagad, langit. Di mo ba? Napansin po ba natin yan nung kayo ay sinisiran? Bakit po? Yun yung inaasam mo eh. That's the thing. That's the one place that you hope for one day when you die na doon ka pupunta. Langit. Inaasam-asam po natin ang langit, pero hindi natin alam paano matitiyak ang langit. Pero dahil nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, we can now see the things we hope for. We are hoping for the golden streets, balang araw na ating lalakaran. Titira ka sa isang mansyon. Balang araw, alam mo na agad yung inaasam-asam mo. Brethren, nais kong sabihin sa iyo ngayon, sigurado na yan. Sigurado na yung inaasam-asam mo na yan. Hindi lang yan yung isang bagay ngayon that you are hoping for. Ngayon, alam mo na. Bakit? Nakita mo na yung ebidensya. Ano yung ebidensya at ano yung kasagutan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay? It is your faith. Kaya nga ngayon, napasa po sa atin yan. We have now God's faithfulness. Salvation is the manifestation of God's faithfulness sa buhay po natin. Ilang beses ko na po yan sinabi dito sa harapan na Diyos ang gumawa ng lahat para sa atin. Everything was made perfect. Gumawa muna siya ng titirhan na tao, and then He made Adam. Nang wala nang hahanapin si Adam, kumpleto lahat ng pangangailangan niya. Nandiyan dyan lahat. Inayos ng Diyos ang kalagayan ng tao. Inayos ng Diyos ang paglalagyan ng tao. Pero dumating sa punto ng pagkakataon na tao ang pumili na lumayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos mangyari yan? Tingin niyo po ba gugustuhin ng Diyos na mapalayo tayo sa Kanya? After na makita ng Diyos na maganda ang kalagayan natin kapag malapit tayo sa presensya sa Kanya? No. Hindi hahayaan ng Diyos yan. Pero tao ang pumili na lumayo sa Diyos. At nung tao ang pumili na lumayo sa Diyos, the question is, tumigil ba ang Diyos? Sinabi ba ng Diyos na bahala kayo sa buhay nyo? Kayo pumili niyan eh. Bahala kayo sa buhay nyo, kayo na lumayo sa akin. No. For God so loved the world.
that He gave His only begotten Son. Na ang sino mang manampalataya at maniwala sa Kanya magkakaroon ng everlasting life at muling magkakaroon ng magre-reunite sa aking presensya. But as many as received Him, to them God gave the power to become the sons of God. Tayo po ngayon ay muling na-reunite sa pamilya ng Diyos. Yes, tayo ang pumili na mapahiwalay sa Diyos, pero hindi hinayaan ng Diyos na tayo mapahiwalay sa Kanya. Kaya nga yung salvation natin na nararanasan po natin ngayon, yung kaligtasan na ini-enjoy po natin ngayon, na pinipilit baguhin ng doktrina ni Satanas. Para hindi natin ma-enjoy, ginawan po ng Panginoon lahat po yan ng paraan. Bakit po? Dahil tayo po, meron tayong Diyos na tapat sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ko mga po sa inyo, yung salvation po natin, ay manifestation po yan ng faithfulness ng Diyos sa buhay po natin. Now we understand kung anong faithfulness na meron po tayo. Ano ngayon yung pananampalataya na meron tayo? It is the faithfulness of God. Yung inu-enjoy po natin araw-araw, it is the faithfulness of God. It is the evidence. Hawak mo na yung ebidensya. Ngayon nasa iyo na ang ebidensya. Now since that we have already seen the evidence of things hoped for, it compels us now to respond. Ngayong alam na po natin yung katapatan, yung faithfulness, yung pananampalataya, yung evidence na yan, na meron po tayo, it compels us to respond. Sabi nga po ng ating mahal na pastor last Sunday, kung alam mo na may ginawa sa iyo ang Panginoon at kitang-kita mo naman yan, hindi pwede na hindi ka mag-respond. Hindi pwede yung mananahimik ka lang. Alam mo araw-araw, sabi ko nga po sa inyo kanina maaaring meron kang tinitake na supplement para makapag-flex ka araw-araw. Maaaring meron kang ginagawa para sabihin mong tuloy-tuloy kang masigla araw-araw. It is not because of those things. Yun lamang po ay secondary. But the primary thing kung bakit nag-i-enjoy ka araw-araw, it is because of the faithfulness of God. That's the evidence. Ano ang nilulong mo araw-araw? Di po ba? Ano ang nilulong po natin araw-araw? Ano yung hope natin araw-araw? Yung matapos natin ang buong isang araw na meron tayong sapat na kalakasan. Kaya nga sa umaga pa lang, ano ang pinapanalangin mo? Bigyan ka ng sapat na kalakasan ng Diyos para masustain mo ang isang araw. That's the one thing that you're hoping for, the strength. Alam mo naman na may ininom ka para masustain yan, pero still, you are praying to God na bigyan ka ng kalakasan. Kasi kung alam po natin na those supplements ay makakapag-sustain na sa atin, hindi na tayo kailangan manalangin. Hindi na natin kailangan manalangin Pero dahil alam mo na yun ay secondary lamang at ang primary na makakapagbigay sa iyo doon sa inaasam-asam mong kalakasan is God that you are praying. Di mo ba? Kaya tayo nananalangin ng ganun. Bakit? Dahil sa loob ng isang araw, meron kang hinahanap na mapipresent mong ebidensya at the end of the day na kaya mong sabihin, eto yung dahilan kung bakit ako nandito ngayong gabi. Ito yung dahilan kung bakit ako gumising sa araw na ito. And that is the faithfulness of God. That's the evidence. That is the substance. And what is that? The faith. Yung pananampalataya. Kaya nga ngayong nakita mo na yung ebidensya. Ang tanong ko ngayon, anong sagot mo? Ano ang ginagawa mo nung nakita mo ang ebidensya? Kapatid, huwag po nating gawing messenger message yung ginagawa po sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, huwag po nating gawing messenger message yung ginagawa po sa atin ng Panginoon. All I'm saying is kapag nakatanggap ka ng mensahe ng katapatan ng Panginoon sa buhay mo, huwag mong isin. Huwag mong isin. Huwag mong isinson ang katapatan ng Panginoon, kapatid. Marami sa inyo nagme-message sa messenger, sinisin nyo lang. Tingnan nyo ngayon, magkagalit kayo. Di ba? Marami, huwag mong gawing messenger message. Yung katapatan ng Panginoon, mensahe niya sa iyo yan, na nagpapahayag, ako yung Diyos na tapat mo. Huwag mong isin, mag-response ka, kapatid. Sadly, there are a lot of Christians nowadays
Sin zone sa atin ang mensahe ng katapatan ng Panginoon sa buhay natin. That's why you are not enjoying your life as a Christian. Bakit? Sin zone ang mensahe ng Diyos sa'yo. Sin zone ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo yan. Kapag hindi nag-reply sa message mo, apektado maghapon mo eh. Kapag hindi nag-reply sa'yo, pag sinin lang, lalo na kapag nag-react, thumbs up pa. Minsan nga, thumbs up ka lang sa Diyos Ang tanong, nagreklamo ba ang Diyos sa'yo? Minsan, sinso ng messenger sa'yo. Ang tanong, ang mensahe ng Diyos sa buhay mo. Pero ang tanong, nagreklamo ba ang Diyos sa'yo? Inaway ka ba ng Diyos? Hindi ka ba pinansin ng Diyos? Hindi po ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay nananatiling tapat po sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo na may ebidensya ka Binigyan ka ng ebidensya ng Diyos. Binigyan ka ng isang substance, ng isang kasagutan para ma-enjoy mo ang buhay mo. Nasa sayo na yung kasagutan. Nasa sayo na yung ebidensya. Huwag mong isinson. Do something for God. Mag-response ka. Kaya nga gano'n na lang po. Alam nyo, gano'n na lang po yung sinasabi for how many Sundays na afternoon. Napakaganda ng mga mensahe na naririnig po natin. Yun po yung magpupush sa atin na sabi, do something for God. Sapagkat merong kang tapat ng Diyos. Kaya nais ko lamang i-remind ng bawat isa mga kapatid na kung bakit nandiyan ka ngayon sa kalagayan mo, it is because of faithfulness of God. It is because of the faithfulness of God. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Maliwanag po yung talata po nating binasa. Faith is the substance of things hoped for. Marami kang inaasam-asam sa buhay mo na to the point that you're trying to give up na. Hindi mo man nakuha. But still, meron pa rin kasagutan. Bakit? Nasa sayo yung substance. Nasa sayo yung ebidensya na hindi mo makita ang kasagutan. Ngayon nakita mo na ang kasagutan. Bakit? Hawak mo na yung ebidensya Ngayong nasa sayo na yung kasagutan, nasa sayo na yung ebidensya, ano pa po ang ginagawa natin? Let's respond to those evidence. Let's respond to that substance na meron tayo. Nasa sayo na yung katapatan ng Diyos. Response. Huwag mong isin. Huwag ka lang mag-react. Mamaya pupunta po tayo dyan. Huwag mo lang isin, mag-response ka. Kaya po ngayong gabi, the goal of this message tonight is for us na ma-push po tayo sa gawain ng Panginoon by being responsive sa faithfulness ng Diyos. Alam niyo po, matatagal na, ilan po sa atin ay matatagal ng Kristiyano po dito. Pero na you have the reason to stop. Pwede yung sabihin na lahat ng ginagawa po natin dito para sa mga matatagal ng Kristiyano, pwede nyo sabihin na, ay tapos na ako dyan, napagdaanan ko na yan, matagal na ako dito sa church Pero kung bakit po kayo nandito, it is simply, mga kapatid, ang ibig sabihin lamang po niyan, yan yung response mo sa faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit nandito pa rin yung mga matatagal ng kasama ng ating mahal na pastor, it's not because of him. Kung bakit matagal po silang nagsasama, it's not because of the personality. But alam nila na yung nagsama-sama sa kanila sa gawain ng Panginoon hanggang ngayon ay katapatan ng Diyos. Kaya nga andito pa sila. Kaya nga nandoon pa rin yung fire nila to win souls. Nandoon pa rin yung fire nila sa pagbibigay. Sa pagbibigay. Sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Nandoon pa rin yung gana ng mga matatagal na pong kasama ni Pastor sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Yan yung response nila sa pagiging tapat ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga, that's the goal of this message. Ma-push po tayo sa gawain ng Panginoon by being responsive sa faithfulness ng Diyos. And for that to happen, mga kapatid, we should understand the gravity of the faithfulness of God sa buhay po natin. By looking back, papaano po natin makikita yung bigat ng katapatan ng Diyos sa buhay po natin? Simple lang, tingnan mo kung paano ka mag-response. Hindi mo ma-appreciate ang isang bagay not until na makita mo kung paano ka nag-react sa isang bagay. Binigyan ka ng isang bagay, ma-appreciate mo yan the way you respond. Doon mo may papakita yan
kung paano ka mag-response. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi, okay, listen up, hindi po natin maiintindihan at makikita ang gravity ng katapatan ng Diyos sa buhay po natin not until we look back kung paano po tayo nag-respond sa katapatan na yan. One great truth lamang po ang sasabihin ko po sa inyo. Titingnan lang natin ang buhay ng isang tao sa Biblia kung paano siya nag-respond sa katapatan ng Diyos. Which I do believe, di po ako magtatagal dito sa pulpito po na ito. Which I do believe, mga kapatid, na kapag ginawa po natin yung ginawa ng tao po na ito, mai-enjoy po natin araw-araw ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. When we respond to God's faithfulness, always take it personal. Always take it personal. Alam niyo po, kapatid, kung bakit minsan nagiging passive na tayo, na hindi na natin, wala nang epekto sa atin yung talatang, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kung bakit parang wala nang epekto sa atin yun, parang nandoon na tayo sa sitwasyon, nakampante tayo, na merong magandang mangyayari sa buhay natin. Sanay ka na kasing maranasan yan eh. Pero alam niyo po ba, kahit sanay ka nang maranasan yan, for example, halimbawa po, kami po matagal na kami naglalaro ng basketball. Pwedeng maging issue yung matalo or manalo, okay lang. Pero pansin niyo po ba, sa lahat na naglalaro ng basketball, ang gusto laging manalo. Di ba? Ang tagal na nilang ginagawa, basketball player na sila. Ang tagal na nilang ginagawang yung laro na yan. Kung pwede mo silang tanungin, di ba kayo nagsasawang manalo? Hindi ba kayo nagsasawa sa isang bagay na kayo na lang lagi panalo? Every time na kayo maglalaro kayo lagi na lang kayong panalo. Di ba kayo nagsasawa? Di ba? Sa lahat na naglalaro ng basketball, parang pwede tama naman eh. Pwede namang maging issue yung ganung bagay na, okay, matalo. Isang beses ka matatalo. Sa loob ng isang linggong naglaro ka ng basketball, 4 na beses kang nanalo, isang beses ka lang natalo. Pero mapapansin niyo po ba, hindi pinagpapalit yung isang talo. Hindi pinagpapalit. Halimbawa, manalo ka ngayong week, dapat buong week manalo ka. Walang magsasabi sa'yo na, ay, naka5 panalo na ako, siguro pwede ako matalo ng isa kahit papano. Hindi. Nandoon pa rin yung every time you play, binibigay mo lahat. Nandoon pa rin yan. Pero mga kapatid, napansin niyo po ba, pagdating ngayon sa pag-appreciate ng katapatan ng Panginoon, hindi ganyan. Parang ang nangyayari ngayon, nagiging passive tayo dahil alam natin, syempre, bakit ka naman sa ano pa? Kahit hindi ako mag-pray ngayon, sabi naman ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. See that? Nasasanay na po tayo. Alam niyo po kaya nga, marami kayong makikitang Kristiyano na kahit ibinuhos na lahat at nakita niya na ang katapatan ng Diyos sa buhay niya, dumarating pa rin sa punto ng kanyang Kristiyanong buhay, nawawala pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Lumalayo pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Naghahanap pa rin siya ng ibang bagay na ikalalayo niya sa presensya ng Diyos. Bakit po? Isa lang ang problema. Hindi mo na take personal. You didn't take it personal. Kapatid, wala nang mas gaganda pa sa pakiramdam na personal mong ma-experience ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Believe me, iba ang dating kapag personal mong naranasan. Iba ang dating yan eh. Maaring matuwa ka na may nagtetestimony dito. Natutuwa ka, pumapalakpak ka na may nagtetestimony dito kapag sinabi niya na matapat ang Diyos sa kanya. Pero iba yung dating kapag personal mo lang naranasan. Iba yung dating eh. Iba yung epekto. Natutuwa ka kapag niregaluhan yung kapatid mo. Pero iba na kapag ikaw na yung niregaluhan eh. Di po ba? Natutuwa ka na pinagpala yung isa sa mga kapatiran mo sa simbahan. Pero yung sigaw mo na, yan, natutuwa ko sa iyo kapatid, na pinagpala ka ng Panginoon. Pero iba yung sigaw mo kapag ikaw na yung pinagpapala ng Panginoon. Bakit po? Iba ang dating kapag pinersonal mo na. Iba ang dating, talagang damang-dama mo na nandoon yung ebidensya. Damang-dama mo na nandoon yung kasagutan. Bakit?
iba yung tama kapag pinersonal eh. Sa galit nga, iba yung tama kapag pinersonal ka eh. Di ba? Ano ang sinasabi natin minsan kapag nagagalit na tayo? Sige, gawin mo na lahat, huwag mo lang ako. Di, iba na kasi yan. Kailan ka Ito po, pag nagalit ka, nagpapaawat ka eh. Di ba? Pero, kailan ka hindi nagpapaawat? Kapag kapag pinersonal ka na. Bakit? Iba yung tama eh. Iba yung dating, personalan pala. Hala ka, dahil pinersonal ka, boom! Sira ang social media. Pangalan mo araw-araw nasa social media. Bakit? Personalan na usapan eh. Damay-damay na to. Wala pamilya, lahat damay. Sige. Bakit? Personal eh. Kapatid, sa ganun nga, natitake natin. Mas maganda na igawin po natin yung ganung klaseng attitude when it comes to responding sa faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga sa'yo, iba yung palakpak mo. Iba yung sigaw mo kapag personal mong laging nararanasan ang katapatan ng Panginoon. That's why when we respond to God's faithfulness, always take it personal. Personal. Maaring pamilya kayo, yes. Tapat ang Diyos sa pamilya mo. Given po yun. Pero iba, tatay, kapag naranasan mo personal yung katapatan ng Diyos sa buhay mo, mas gaganahan kang mag-lead ng pamilya. Mas gaganahan kang magturo ng salita ng Diyos sa pamilya. Bakit? Tatay, personal mong nararamdaman at nararanasan ang katapatan ng Diyos. Nanay, nandoon yung with all your heart, you will be submissive sa iyong asawa. Walang pero-pero, walang bakit-bakit. Ang susundin mo lang ay salita ng Diyos. Wala kang question. Bakit? Dahil personal mong nararanasan ang katapatan ng Diyos. Para sa mga anak, masayang sumunod. Nandoon yung saya mo sa pagsunod. Bakit? Personal mo ring nararanasan yung katapatan ng Diyos sa'yo bilang isang anak. Given ang faithfulness ng Diyos sa isang pamilya. Pero iba kapatid kapag personal mo yung nararanasan. Now let's take a look sa buhay ng isang tao na di niya po hinayaan, na hindi niya maramdaman personal ang katapatan ng Diyos sa buhay niya. Sabi ko, just one great truth. Sisilipin lang natin yung buhay ng tao po na ito. Dahil ako po'y naniniwala na itong tao na ito, tinake niya personal. Marami silang nakakita, naka-witness ng katapatan ng Diyos sa buhay nila. Pero hindi niya hinayaan na mag-go with the flow lang siya. He took it personal. Alin po yun, yung katapatan ng Diyos? Luke chapter number 17. Luke chapter number 17, verse number 11 down to verse number 19. This is the story about the 10 lepers. Luke chapter number 17 in verse number 11. Ang sabi po ng Bible, and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered in a certain village, there met him, ilan po? 10 men that were lepers. May karamdaman. Which stood afar off. Bakit po? Back in those times, kapag meron kang gantong sakit, outcast ka. Sumpa ka sa syudad. Hindi ka pwede na malapit ka. Kaya nga po sabi dyan, yung 10 men na merong leprosy stood afar off. Hindi pwede po kasi yan doon po during those times. At ang sabi po nila, dahil malayo sila, ito ang kanilang ginawa. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. That's their cry. That's their shout. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Ganyan katapat ang Diyos sa buhay ng 10 tao po na ito. Now you understand the verse, call unto me, and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang sigaw lang nila, kaawaan mo kami. Have mercy upon us.
Pero hindi lang po sila kinaawaan ng Diyos, pinagaling pa sila ng Diyos. Kaya nga ang sabi dyan, and it came to pass as they went, they were cleansed. And here it is, brethren, verse number 15. And one of them, when he saw that he was healed, ano po ang kanyang ginawa? Turned back with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith made thee whole. 10 ang nakaranas ng katapatan ng Diyos sa buhay nila. 10 ang nakaranas ng faithfulness ng Diyos. Pero itong isang tao na ito, kapatid, hindi niya hinayaan na maaring marami kaming nakaranas ng faithfulness ng Diyos. Oo, natutuwa ako, papalakpak ako kasi 10 kaming pinagaling. Pero hindi ko hahayaan na hindi ko mararamdaman yan personal sa buhay ko. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, masaya tayo dito kapag pinagpala ang isang kapatiran. Pero kapag ang usapin na personal mo lang naranasan na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, iba na yung palakpak mo, iba na yung sigaw mo. Tingnan niyo po kung bakit ko sinabing iba ang sigaw. Tapos na silang sumigaw eh. Tapos na silang sumigaw. Ano ang una nilang sigaw? Have mercy upon us. Have mercy on us. Yan ang una niyang sigaw. Pero dahil tinake niya personal, yung katapatan ng Diyos sa buhay niya, iba na yung sigaw niya. Hindi na have mercy on us, kundi ang sigaw niya na ngayon ay puro papuri at pasasalamat dahil personal niyang naramdaman ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, look kung paano siya nag-respond yung isang pinagaling. Hindi niya hinayaan na hindi niya talaga maramdaman personal eh. Masaya siya. Ako po'y naniniwala na masaya tong tao na ito. Masaya tong tao na ito na sila ay gumaling. Alam niyo po ba, during those times na kapag ikaw ay magkaroon ng leprosy, hopeless ka na. Huwag mo nang asahan na gagaling ka. Una, thumb. Pangalawa, yung pointer mo naman. Kamay, tenga, labi. Isa-isang naglalaglagan, kapatid. Anong pag-asa mo niyan? Magugulat ka na lang, gigising ka, wala ka ng paa. Kulang na ang daliri mo. Wala ka ng tenga. Hindi mo na mabuksan ang isang mata mo. Bakit? Because of that kind of sickness. Alam nila kung gaano sila ka-hopeless. Alam nila kung ano yung kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga outcast sila eh. Kaya kapag may ganyan ka, wala ka ng pag-asa. Pero akalain niyo po, on just one shout, have mercy on us. Pinagaling sila ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po, kung paano po natin makikita po dito, yung katapatan ng Diyos sa buhay na itong tao po na ito. Ang sabi po ng Bible, He turned back. He turned back. 10 ang pinagpala, 10 ang nakaranas ng katapatan ng Diyos, pero isa ang bumalik. Isa ang bumalik. He turned back and he glorified God. Brethren, let us stop murmuring and start experiencing God's faithfulness personally. Kapatid, minsan puro na tayo reklamo sa buhay natin. Minsan puro ka na, ito lang ba yung pagpapala ng Panginoon? Alam niyo po minsan kung ano ang ating pagkukulang, bakit hindi po natin ma-experience ang katapatan ng Diyos personally? We just look back and never turn back. We just look back and never turn back. Magkaiba po yun. Kung pag-aaralan niyo po ang sabi ng Bible, itong tao na ito, he didn't just look back. He turned back.
Magkaiba po yun. Hindi po hinayaan ng tao na ito na nung sila ay pinagaling. Nung sinabi po ng Diyos na ang sabi sa kanila ng Diyos, go, show yourself unto the priest. Tumayo, naglakad. Hindi niya lang sinabi at hindi niya hinayaan sa buhay niya. Nasasabihin niya lang, Lord, thank you ha. Salamat, pinagaling mo ako. No! Hindi niya po hinayaan yun. Dahil sa kagustuhan niya, na gusto niyang maramdaman personally yung katapatan ng Diyos, hindi siya lumingon lang sa Diyos at nagpasalamat. Bumalik siya! Bumalik siya! Kapatid, ilan po sa atin ang pinagpapala na ng Panginoon? Pero ang sinasabi lang natin, Lord, thank you. May utang ako sa iyo ha. Babayaran ko yan, trust me. Babalikan kita, Panginoon. Enjoy ko lang itong pagpapala ko. Enjoy ko lang yung katapatan ko sa buhay. Katapatan mo sa buhay ko. Lord, thank you. May utang ako sa iyo. Babalikan kita, promise. Babayaran kita. No! If you will take it personally, hindi mo hahayaan na lilingon ka lang. Babalik at babalik ka doon sa isang persona na nagpakita sa iyo ng katapatan. Kaya nga po, anong sabi po dyan? Hindi niya po hinayaan. Nasasabihin niya lang yung ganong klaseng kataga. Alam niyo po, hindi ko naman po dinadagdagan yung Bible, sir, pero wala nga silang sinabi dyan, yung Siyam. Hindi mo nga nakita nagpasalamat eh. Isa lang ang bumalik eh. Isa lang ang bumalik. At hindi lang sa bastang bumalik, kundi ang sabi niya, but instead, he turned back and glorified God. He fell down on his knees, worshiping God. Ganyan ang mararanasan po natin kapag tinake po natin personal ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po imposible yung sinasabi ni Pastor, ako po'y nakikinig ng kanyang mensahe nung sila po ay nasa Baguio. Imposible talaga na hindi ka tatayo. Imposible na wala kang gagawin. Imposible na nakadikwatro ka lang dyan sa upuan mo. Imposible na nakapalumbaba ka lang dyan sa virtual. Hindi porket nasa virtual ka, wala ka nang gagawin. Kapag personal mo at alam mong personal mong naranasan ang katapatan ng Panginoon, babalik at babalik at babalik ka sa isang persona na nagpakita ng katapatan na yan. Tingnan niyo po mga kapatid, ang liwanag po ng talata na yan. He took it personal. Pwede na silang lumayo eh. Abay, sinong hindi matutuwa doon? Oh, ilan sa mga, halimbawa, ilan sa mga kabataan, porket nabigyan na kayo ng allowance, di na kayo marunong mag-kiss sa nanay at tatay nyo. Diretso agad tindahan, diretso agad mall, diretso ka agad sa cellphone, Shopee. Add to cart ka agad. Hindi ka pa nga nakaka-add ng kiss sa magulang mo bago ka mag-add to cart. Diba? Nauna pa yung place order bago mo na-place yung yakap at pasasalamat mo sa magulang mo. You see that? Kaya nga kapatid, hanap-hanap tayo minsan ng pagpapala. Sabi, hinahanap natin yung pagpapala ng Panginoon. Hinahanap natin yung katapatan ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, matagal na kitang pinagpapala eh. Matagal na kitang pinagpapala. Para maramdaman mo yung pagpapala ko, all you have to do is to turn back and not just look back. Bumalik ka para matake mo sa personal. Huwag kang maglo-look back kasi magiging generalize mo ang dating eh. 10 sila. Pinagaling. Lord, thank you. Tapos na. Pwede niya gawin yun eh. Pero akalain niyo po mga kapatid, hindi siya sasabihin ng Panginoon, hindi niya mararamdaman yung mismong Panginoon na nagsabi sa kanyang, thy faith made thee whole, kung hindi siya bumalik. Kung hindi siya bumalik. Ako po ay naniniwala, bagamat ang storya ay nagtapos dyan. Pero ako po ay naniniwala na hindi lang doon nagtapos yung pagpapala ng tao po na ito. Maaring wala nang kasunod yung talata na yan. Maaring wala nang kasunod yung storya na yan. Pero ako po 100% ay naniniwala na yun lang yung simula ng pagpapala at yun lang yung simula na naramdaman niya ang katapatan ng Diyos pero hindi doon nagtatapos. Kaya po alam niyo po minsan sa iba po sa atin kung bakit parang pakiramdam natin
tapos na kaagad yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Tapos na kaagad natin maramdaman yung faithfulness ng Diyos. Lumingon ka lang kasi. You didn't take it personal. You didn't take it personal. Ilan po sa atin, minsan, meron pa sa iyong bigat at gaan. May timbangan ka pa sa katapatan ng Diyos. Porket maliit lang yung natanggap mo, hindi ka pa makaluhod sa altar. Bakit? Ay, ito rin yung natanggap ko noong nakarang araw eh. Buti nga, ikaw may natanggap eh. Yung iba wala na natanggap. Buti ka nga nakakain, yung iba wala nang makain. Buti ka nga humihinga pa ngayon, yung iba hindi na. Buti ka nga nasa simbahan pa ngayon, yung iba wala na. Take it personal, hindi ka aalis sa simbahan na ito. Take it personal, hindi ka lalayo sa Diyos. At lahat ng matatanggap mo sa Diyos, that will lead you to this altar to kneel down, just like what one leper did. Ano ang nagdala sa kanya sa sitwasyon na siya ay lumuhod at pinurihan niya ang pangalan ng Panginoon? Ano ang nagdala sa kanya sa sitwasyon na yon? He take it personal. Pinersonal niya yung ginawa ng Panginoon. Sabi ko nga iba yung palakpak. Tingnan niyo po, hindi mo na makikita dito. Sino yung nagsinasabi dito na bumalik with a loud voice, glorified God? Sino? 10 pa rin po ba? Hindi na. Isa na lang. Isa na lang. Kaya nga, nakakalungkot mang isipin, pero yung Sam, ang huling sigaw nila, have mercy on us. Pero yung isa, dahil tinake niya personal, meron pa siyang isang sigaw. Meron pa siyang isang sigaw. At yung sigaw niya na yan na yung papuri at pasasalamat niya sa Diyos. Bakit? He took it personal. Kapatid, maliit, malaki, walang ganyan sa'yo. Kapag tinake mo lagi personal ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Believe me, yung maliit na bagay, sisigaw ka. Yung malaking bagay, sisigaw ka. Wala kang sukatan ng katapatan. Kaya nakakalungkot na po sigurong pangyayari sa buhay natin yan bilang isang Kristiyano kapag nagkaroon ka ng sukatan sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Nakakalungkot naman na po sigurong bahagi yan sa buhay po natin. Huwag po natin hayaan na meron kang sukatan. 5 inches lang yung natanggap ko . Yung sa kapitbahay ko, di naman nagsisimba yun, pero doon pa ako nangutang. Kala ko ba ipuprovide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo? Nakakain ka. Gising ka ngayon. Mga kapatid, maya-maya matutulog ka. Magpapahinga ka. Bibigyan ka ng isang masarap na kapahingahan na deserve mo. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang ginawa mo sa buong maghapon. Paggising mo, bago na naman ang katapatan ng Diyos. Bago na naman yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Bago na naman yung mercy sa iyo ng Diyos. Bago na naman yung matatanggap mo sa Diyos. Bakit? Dahil tapat ang Diyos sa buhay mo. Para ma-enjoy mo yan, personalin mo. Personalin mo. Huwag kang gumaya sa Sam. Akalain niyo po, tinan niyo po, ilan po sa atin ang nakakapag-testimony po dito na nagsasabing, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi answered prayer ako. Kasi answered prayer ako. Ilan po sa atin ang nakakapag-testimony po ng ganyan? Nakakalungkot man, I'm not judging anybody, pero iilan lang. Iilan lang. Kapag nagtatawag si Sir Jao dito ng testimony, minsan Sunday afternoon, tatawag si Sir Roy ng magta-testimony. Seldom nang makikita mo na nakaupo dyan at handang magpasalamat dahil meron silang answered prayer. Kapatid, alam niyo po ba, yan ang nakakalungkot na bahagi sa buhay ng Sam. Hindi na nila na-testify na sila ay answered prayer. Sabi ko nga po, yung sigaw lang ay hanggang have mercy on us. Pero hindi na sila nagkaroon ng sigaw na kagaya nung isa. Na nagbigay ng papuri at nagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Bakit po? Kasi pinersonal niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kapatid, alam niyo po, every time na kayo magte-testimony dito at sasabihin niyong kayo ay answered prayer, isa lang ang ibig sabihin niyan. You turned back and you did just look back. You turned back. Kaya ka nagtitestimony. Kaya wag po nating mamaliitin yung testimony.
Kasi yan po ang manifestation na hindi ka lang nagsabi na, thank you Lord. Hindi ka lang na basta nag-post sa My Day, another blessing, thank you God. Hindi ka lang nag-My Day ng ganon. Hindi ka lang basta nagpasalamat ng ganon, pero nakatayo ka dito, nagpapasalamat ka. Bakit? It shows that you turned back. And you didn't just look back. Kaya minsan kapatid, ang buhay natin bitin. Pag, akalain nyo po, excuse me, akalain nyo po parang bitin ang pagpapala sa atin. Akalain nyo po yun, nabibitin ka pa sa pagpapala ng Diyos, ang taba-taba mo na. Nabibitin ka pa sa pagpapala ng Panginoon. Hindi mo na nga alam kung nasaan na yung ibang pera mo. Ilibre mo ako, tuturo ko sa'yo. Di ba? Isang kulang. Hindi, bawal. Di ba? Hindi mo na alam kung paano mo gagastusin yan eh. Kapatid, hindi ibig sabihin yan, magaling ka. Hindi ibig sabihin yan, eto kang klaseng tao. Ibig sabihin yan, meron kang tapat na Diyos. Kaya nga dapat makikita sa'yo kung paano ka nagre-response. Makikita na meron kang tapat ng Diyos, how you respond. Experiencing God's faithfulness personally will always lead you closer to God. Tingnan niyo po. Saan po sila nakatayo? Afar off. Afar off. Susubukan ko lang po yung halimbawa. Hindi naman ito yung exact na sinabi. Maaring nandito sila. Nandito sila. Ando doon ang Diyos. Nung sinabihan po sila, go show thyself to the priest. Di pa sila malapit sa Diyos. Narinig lang po nila yung tinig ng Diyos. Bakit? They stood afar off. Pero tinan niyo po, dahil yung isang leper, tinake niya personal yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, saan po siya dinala? Closer to God. Sino po ang nakalapit? 10? Hindi. Isa na lang. Kaya nga when you experience God's faithfulness personal, ilalapit ka niyan sa Diyos. Hindi ka papalayuin niyan sa Diyos. Kaya nga, maiiwasan din po natin, ano ba naman yan? Yung kasabihan, ano ba naman yan? Kung kailan ako naging active, lalo ata ako napalayo sa simbahan. Lalo ata nawala sa akin. No. Maiiwasan mo yan kapag pinersonal mo yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. Personalin mo para mas lalo kang mapalapit. Maaaring pinagpapala ka kahit na, yes, without any doubt, pinagpala sila. Naramdaman nila yung katapatan ng Diyos sa buhay nila. Without any doubt. Those 9 lepers, naramdaman nila ang katapatan ng Diyos sa buhay nila. Hindi po ako nagdududa dyan. Bakit? Gumaling sila eh. Pero akalain nyo po, isa lang ang napalapit sa Diyos. At sino po yun? Yung nag-take personal ng katapatan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, maalalaman nyo po na tinitake nyo personal ang katapatan ng Diyos sa buhay nyo kapag tiningnan ninyo ang relasyon nyo sa Diyos ngayon. Kamusta ang relasyon nyo sa Diyos ngayon? Kayo ba ay malayo sa Diyos? O merong humahadlang dyan sa pag-respond mo? Bakit nakakapasok si hadlang? Bakit nakakapasok si balakid sa pag-respond mo sa faithfulness ng Diyos? Baka hindi mo tinitake personal. Baka hindi mo siya tinitake personal. Subukan mo i-take personal. Don't just look back and say, thank you, Lord. Don't just look back, turn back. Para mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Turn back! Sa lahat ng pinagpala po ngayong gabi, sa lahat ng pinagpala ngayong araw, turn back! Lumuhod ka dito mamaya. Turn back, isama mo ang pamilya mo, pasalamatan ninyo ang Panginoon sa katapatan na na-experience nyo individually. Sabi ko nga po, given na mararamdaman mo ang katapatan ng Diyos sa buhay ng isang pamilya. Pero iba kapag naramdaman mo siya personal. Iba kapag sinubukan mo siya personal. Bakit? Mapapalapit ka sa Diyos eh. Brethren, always put this in your mind na wala na dapat maghinder. Wala dapat maghinder sa atin na mag-respond sa katapatan ng Diyos. Whatever your situation is right now, just always remember
that God is faithful in your life. Trust His faithfulness in order for you to see the substance of things that you hope for. Magtiwala ka doon sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Yan ang pinasa niya sa'yo. Yan ang binigay niya sa'yo. Yung faithfulness niya, ipinasa niya yan sa'yo. Ipinakita niya yan sa'yo. Binigyan ka ng ebidensya, ligtas ka ngayon. 100%. Meron kang katiyakan na balang araw, pupunta ka sa isang lugar na kung saan inaasam-asam mo. Hindi ka lang pupunta sa lugar na tayo lang ang may alam. Kundi pupunta ka sa lugar na kung saan alam mo na kung saan yun yung pangako at inaasam-asam mong lugar. And that is heaven one day. Alam mo yan. Ebidensya, nandito ka ngayon. Masaya ka naglilingkod sa Diyos. Yan ay ebidensya, hawak mo na. Ano ang response mo? Pero kapatid, ang iiwan ko lamang po sa inyo ngayon, na dapat na maging respond mo or maging response mo sa katapatan ng Diyos sa buhay mo, ay hindi po yung mga bagay na kung saan titingnan mo lang na pwede na. No. Ang pinakamagandang response sa katapatan po ng Diyos sa buhay mo, take it personal. Take it personal. Masaya kang maglilingkod. Masaya kang magbibigay sa gawain ng Panginoon. Bakit? You took it personal. Alam niyo po kung bakit may mga masasayang nagbibigay dito sa gawain po ng Panginoon. Alam nila yung personal nilang naranasan na nung sila ay wala pa, pinagpapala na sila ng Panginoon. At alam nila dahil tapat ang Panginoon sa kanila, they turned back by giving their tithes, their offering, and their commitment. And also by giving their life. Kaya ngayon, kapatid, kamusta ang response mo sa katapatan ng Diyos sa buhay mo? Take it personal. I would like to encourage you this evening na magkaroon po tayo ng commitment sa Diyos. Na sa araw na ito, kung naranasan mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, take it personal. That will lead you closer to God. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa oras po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to be here. Salamat po, Panginoon, na kami po ay binigyan po ninyo ng pagkakataon na makita po namin, Panginoon, ang aming sitwasyon ngayon po, gabi po na ito, on how we respond sa katapatan niyo po sa buhay po namin. Please, O God, speak to the hearts of your people this evening, O God. And allow us na mag-respond po kami personal sa katapatan niyo po, Diyos. Maraming salamat po. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga anak niyo po na tikluptod, lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang mga salita niyong nahayag, O Diyos.
Tunay nga po na mapapatunayan namin personally na kayo po ay isang Diyos na matapat sa inyong mga pangako, Diyos na kumikilos sa buhay po namin na mayroong katapatan, O Diyos. Salamat po na ang inyong katapatan ay recorded po sa inyong salita. Meron po kaming batayan, kaya ang aming pananampalataya ay dapat po namin ituon sa inyo sapagkat meron po kaming batayan ng inyong katapatan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang salita niyong ito. Salamat kay Maki na ginamit niyo po sa gabing ito. Patuloy niyo po siyang pagpalain at gamitin, Panginoon, sa inyong gawain. Ito po ang aming dalan at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Did you get something tonight? Amen. I hope it's clear, mga kapatid. No? At napakabuti ng Panginoon talaga. No? Let me just give you a few words mula po rito para meron kayong matutunan doctrinally. Ano po? All right. Everybody pay attention. You see, may kita niyo po sa Luke chapter 17, yung 10 lepers na yon, mga kapatid. Pero makita nyo, ano sabi ng Panginoon sa kanila? At humingi sila ng tulong sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi nila sa Panginoon, Panginoon, have mercy on us. Pagalingin niyo po kami. Pero nang sabi sa kanila ng Panginoon, all right, go show thyself to the priest. Okay? Because by that time, mga kapatid, yung mga priest ay merong sila, as far as yung lepers is concerned, sila po yung binigyan ng Panginoon ng authority or ng buong sambayanan. Example ng Israel, na sila ay may karapatan na magdeklara kapag ka ang tao ay cleansed or uncleaned. Okay? Nakuha nyo? Kaya pagka ang isang tao may leper nung araw, pag meron siyang sakit na siya ay isang leprous, mga kapatid. May sakit na leprosy, pupunta siya sa priest at yung priest ay sisigaw na unclean. At pagka sumigaw siya ng unclean, yung tao na yon ay ibig sabihin, positive siya. Talagang, kumbaga dito sa atin ngayon, ay may, hindi naman bulutong. Hindi, ketong, yung sakit natin na usong-uso dito, COVID, yan. Hindi yung doktor ang magdedeklara, kundi yung priest ang magdedeklara na may COVID ka. Back those days, mga kapatid, iba naman yung ketong sa bulutong. Grabe naman kayo. Alright. So, yung may ketong, mga kapatid, dideklara yan na unclean. Okay? So napansin niyo, mga kapatid, na sabi ng Panginoon sa kanila, ang sigaw nila, have mercy on us. Yeah? Alright, tingnan niyo, balikan niyo, mga kapatid. Para lang meron kayong masasabi, no? Meron kayong may itutulong sa mga taong humihingi ng tulong. Okay? John chapter 17. Luke chapter 17. Okay? Are you there na? Okay, anong sigaw ng mga lepros, mga kapatid? All right? Master, Jesus, Master, have mercy on us. At nung nakita sila ng Panginoon ngayon, sabi ng Panginoon sa kanila, go, show thyself or show yourselves unto the priest. Bakit? Okay? Hindi yung priest ang nagpapagaling. Gusto kong sabihin sa inyo, ha? Hindi yung priest ang nagpapagaling. Ngayon, pupunta sila doon sa priest, mga kapatid. Pinapupunta sila ng Panginoon para ideklara sila ng priest ngayon kung anong kalagayan nila. But you understand, as they walk, mga kapatid, nalaman nila sa sarili nila that they are already cleansed. Di ba? Bago pa makarating sa priest. So, yung priest, magdedeklara sila, ay sabi ng Panginoon, go, show yourselves to the priest. Okay? Now, sigurado naman yan, bakit sila pupuntahin doon ng Panginoon? Para ideklara na sila ay cleansed. Pero, may kita nyo, hindi pa nila alam kung anong kalagayan nila pagdating nila doon sa priest. Okay? Now, pero sabi nila, as they went, they were cleansed. Nakita nila na sila'y cleansed, mga kapatid. So, pero tumuloy pa rin sila sa priest for declaration.
Pero itong isa, ang ginawa ng isa, hindi ko na kinakailangan pa na pumunta doon at para i-declare niya ako na ako'y cleansed. Alam ko na ako'y healed na, totally healed ako, kaya bumalik na siya sa Panginoon. Hindi na siya naghintay na i-declare pa siya ng priest para malaman niya o malaman ng mga tao na siya ay magaling na. Kaya bumalik na siya sa Panginoon Kristo at magpasalamat. Kaya maganda yung point na sinabi ni Maki kanina. Kapag nakita mo yung katapatan ng Panginoon at tinake mo na personally yon, then magiging malapit ka sa Panginoon. Akalain nyo na bawal lumapit ang mga taong ito sa tao. Pero akalain mo nakalapit siya hanggang sa paanan ng Panginoong Kristo. Bakit? Because he knew that he was totally healed. See, that's what the Bible says here. Pag tinuloy-tuloy niyo yan mga kapatid, makikita nyo talagang right at the feet of Jesus. Okay? Now here's the thing. Para maramdaman mo yung faithfulness ng Panginoon, you need to proclaim your faith. Your faith, kapatid, will invite the faithfulness of God. It's in your Bible, right there. Ano sabi ng Biblia? All right. Look at this. Verse number 19. Ano sabi ng Biblia dyan? And he said unto him, Arise, go thy way. Bakit? Go thy way. In verse number 19. Because thy faith hath made thee what? Whole. So it's his faith. All right? Nakaranas siya ng faithfulness ng Diyos. So yung pananampalataya niya, saan nagsimula yung pananampalataya niya, mga kapatid? Noong nagsisumisigaw sila, Lord, have mercy on me. Jesus, Master, have mercy on me. Nagpahayag sila ng katapatan nila sa Panginoon, ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Nagpahayag sila ng pananampalataya nila sa Panginoon. Ano ang katapat noon? Ano ang balik? Katapatan ng Panginoon. You see? So gusto nating makita, maramdaman, maranasan ang katapatan ng Panginoon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Did you get that? Paano mo mararanasan yung katapatan ng Panginoon kung hindi mo ipapahayag ang pananampalataya mo sa Panginoon? I hope this is clear. Amen? That's good message. Amen. Alam nyo, yan ho ang kailangan natin lagi, na masanay po tayo, makita natin na ang Diyos ay tapat po sa atin. Amen. All right. I hope that message is clear and you're blessed by the message. Amen. Amen. All right. Okay? At ngayon tawagan